Matindi mga kababayan yung mga balita. Ano niya Mr. Maravillas? Una po mga kababayan, wanted na ngayon ang Senado si Pastor Gibbs. Pinapanting na po, kinontempt na kasi ayaw Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. mag-attend sa Senate hearing. Pangalawa, mga kababayan, binangga ng Chinese Coast Guard. Yung ating Coast Guard din po, sabi apat yung sugatan doon sa West Philippine Sea. Pagkatapos, kinagabihan mga kababayan, akala natin katapusan na ng mundo ng social media platform. Kasi nagkakagulo yung mga netizens kagabi, biglang nagka-blackout. Nag-global outage po si Meta, si Facebook. Baka niya Mr. Maravillas, umatake yung China hackers. Iniimbestiga na po ng ating mga officials ng Meta. Ito siya ngayon. Meta starts looking into global Facebook, Instagram outage. Makita ninyo how vulnerable the world is. Ngayon pong panahon ng digital world. Pag nawala po si Meta, tapos ang mga negosyo ng napakarami nating mga kababayan. Hindi lang tayo mga Pilipino na naka-online business tayo. Di ba? Kundi lahat ng mga netizens na dependent yung kanilang online business kay Meta. Buti na lang nakabalik uli mga kababayan. But makikita ninyo yung vulnerability ng digital world. So kailangan talaga mag-isip tayo ng backup. May backup plan na dapat po ang bawat isa sa atin. But before kong ibigay sa inyo mga kababayan yung full story ng mga kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito sa amin. Pati sa mga hotels, may bayad center po kami, may Paymaya na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova. Laging matao na po sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product from South Korea, iGlow Serum. Whitening po siya. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. Sa mga inquiries, dumiretso na lang kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ayos po. Ayos na Mr. Maravillas. So ito yung nangyari kagabi po. Nagkagulo yung mundo ng Facebook and Meta. So, kailangan natin po ng backup. Pag hindi po, tapos sa ating kabuhayan. Most of us dependent po sa mga online business po. Lahat na kasi tayo naka-online. Lahat ng mga transactions natin, ginagamit nating messenger. Kasi libre po siya. So, with this event na nangyari po kagabi, mapapaisip ka talaga. Ngayon, we will wait for the result ng investigation po ng Meta. Kung ano po yung nag-cause ng kanilang global outage. Yung isang Facebook ko nga po, isang FB account ko, hindi na malagin. Nag-sign out bigla. Sabay-sabay, nagkagulo kagabi. Akala namin katapusan na. Sabi ko, lahat nating mga files nandun. Ubos. Buti after several minutes or hours yata, bumalik din po. Nakahinga tayo ng maluwag. Pero I think, marami sa inyo, limot na yung password.
Yung password po ninyo, kailangan nakalista ninyo siguro. Para pag nangyari ang ganito, pwede pa ninyong mabuksan. Kasi kailangan nating mag-login muli. Paano kung wala na, limot mo na yung password. Tapos, sayang, lalo kung napakarami na yung mga followers mo sa Facebook. Lalo na yung mga vloggers pong tulad ko. Sa bagay, hindi man ako masyadong dependent lang sa Facebook. YouTube tayo. Di ba? So again, importante may backup plan tayo. At hindi lang nakadepende sa isang social media platform yung ating pong yung ating mga sarili. Lalo kung gumagamit ka heavily, dependent yung business natin sa social media. Tama pa? Tama yan, Mr. Maravillas. Yung mga suggestion mo. Ngayon, biglang nagyabang si Elon Musk. Sabi ni Elon Musk ng X, yung dating Twitter, "If you are reading this post, it's because our servers are working." May patama mga kababayan si Elon Musk sa Meta kay Mark Zuckerberg. So hundreds of thousands po yung apektado across the globe. Including you and me. Di ba? Ngayon, dito na tayo kay Kibs mga kababayan. Ito sinasabi dito sa balita ng Manila Bulletin. Senate panel orders arrest of Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Kibuloy. Tigas kasi ng ulo. Sundin mo kasi yung advice ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magpakita ka dyan sa Senado at sa Congress. Ang gagawin mo lang naman, ipapaliwanag mo yung sarili mo. Ang nangyayari kasi, sa tigas ng ulo ninyo, nilulubog ninyo ang inyong sarili mismo. Tapos rally kayo ng rally. Sabi pa ng grupong nagrally, hindi kami bayad, hindi kami takot. What? Hindi daw sila bayad. So hindi pa siguro na bayaran. Bayaran na po ninyo. Kasi sigaw sila ng sigaw, hindi kami bayad, hindi kami takot. Paano hindi takot yung leader ninyo nagtatago nga Magpakita siya doon sa Senado. Sabi ng ating Pangulo, pag ipinaliwanag niya yung sarili niya, di tapos na. Di ba? Ayan tuloy. Ngayon, nag-order na yung DOJ na filean siya ng kaso sa husgado na. Yun kasi yung challenge niya Challenge siya ng challenge. Kinol ngayon ni DOJ Secretary Rimulya. You see? So ito yung balita ngayon. Pakinggan natin yung report na to. Galing sa Manila Bulletin po. So, friends, nagpadala nga po sa aking tanggapan ng sulat galing sa abogado ni Mr. Kibuloy stating, and I quote a short portion, compelling Pastor Kibuloy to appear before a committee that already pronounced him guilty would be violative of his constitutional right against self-incrimination and to be presumed innocent unless proven guilty, close quote. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po obra ang ganitong mga excuse. So pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carreon Kibuloy for his arrest so that he may be brought to testify. So yan mga kababayan. So nag-request na yung committee po ni Risa Ontiveros sa Senate President na ipag-utos yung pag-aresto po kay Pastor Kibs. So mula kahapon, mula ngayon, tutugisin na po siya ng ating mga authorities sa pamamagitan siyempre ng ating mga kapulisan. So mangyayari niyan pag hindi magpakita si Kibs, wanted siya ng Senado. Tama pa? Ito yung mga nagrarally, mga supporters niya, mga kababayan. Protect Pastor Apollo Kibuloy. Look, protesters gather in front of the Senate of the Philippines, March 5, 2025
2024, wielding placards in support of Pastor Apollo C. Kibuloy. Sigaw kayo ng sigaw ng protect Apollo Kibuloy. Kayang-kaya niya na protektahan yung kanyang sarili. Kaya niya nang ipa-stop yung lindol. At saka son of God siya eh. Self-proclaimed appointed son of God. Sabi nga ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kung naniniwalaan niya siya sa Diyos niya, idi anong kinatatakot niya? Poprotektahan niya siya. Sigurado ako niyan. Sabi ni Raul Manuel. Pagkatapos, ito ngayon yung ginagawa ninyo, sumisigaw kayo na protect Pastor Apollo Kibuloy. Ba't kayo humihingi ng proteksyon galing sa tao? Wala ba kayo tiwala sa Diyos ninyo? You of little faith. O ngayon, idagdag ko na lang po ito sa iba pang mga babagang balita. Lalong tumindi po yung pangharas ng China sa atin po, sa ating resupply mission. 4 yung nag-sustain ng injury sa ating mga members ng Coast Guard. Pati yung Coast Guard natin, Coast Guard ship, nag-sustain po ng minor damage. Binangga na talaga ng Coast Guard ng China. Ganon kawalang hiya, mga kababayan nitong China. Yan Yan po. Intentional, mga kababayan. Tapos binomba pa ng water cannon tulad ng dati. Pero po yung ating Pangulong Bongbong, di po pasisindak sa China. Ito po yung statement ng ating Pangulo doon sa Australia. Pakinggan po natin. Yan Marcos cites provocative illegal actions in West Philippine Sea. Yan, dali lang po. Yung audio lang. It is unfortunate that despite the clarity provided by international law, provocative, unilateral, and illegal actions continue to infringe upon our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdictions. This pattern of aggression obstructs our path towards ASEAN's vision of the South China Sea as a sea of peace, stability, and of prosperity. As a country committed to the cause of peace and the peaceful settlement of disputes, the Philippines continues to tread the path of dialogue and diplomacy despite these serious difficulties. We will continue to engage China bilaterally and through ASEAN-led mechanisms to address our differences at sea. We are determined to make our bilateral mechanisms with China work, and we will leverage our bilateral mechanisms with other claimant states towards the peaceful management of disputes. Our adherence to the 2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea remains steadfast, and so is our commitment to working with ASEAN and China towards an effective and substantive code of conduct that finds its moorings in UNCLOS and respects the interests of all stakeholders, including Australia. And yet, these efforts are not pursued in a vacuum. A conducive environment where tensions are effectively managed is crucial to the success of the COC negotiations. We shall never surrender even a square inch of our territory and our maritime jurisdiction. In this regard, we are upgrading the capabilities of our Coast Guard, pursuing the modernization of our armed forces, and earlier this year, I approved the updated acquisition plan of the Armed Forces of the Philippines called ReHorizon 3, in line with our comprehensive archipelagic defense concept. Our forces must be able to guarantee, to the fullest extent possible, Filipino nationals, Philippine corporations, and those authorized by the Philippine government unimpeded and peaceful exploration and exploitation of all natural resources in areas where we have jurisdiction, including and especially our exclusive economic zone, in accordance with international law. Ayan po mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagsasalita po doon sa Australia. Ngayon, idagdag ko na lang po,
Si Mrs. Marcos, Imelda Marcos, kasi nagka-pneumonia. Ito po, just in President Marcos said, I just spoke with my mother's doctor. She is suffering from slight pneumonia and is running a fever. She has been put on a course of antibiotics and the doctors are confident that this will relieve her fever. She is in good spirits, has no difficulty in breathing, and is resting well. I thank the Filipino public for their concern and prayers. So, panalangin natin po na humaba pa yung buhay ng ating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Yan man lang po for now, mga kababayan, kasi may mga importante tayong gagawin ngayong araw na to. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.